for my family. Because, ako kasi, sobrang aware ako sa lahat ng nangyayari. Nakikita ko lahat ng comments nyo. Alam kong fina-flood nyo ako sa TikTok, sa Instagram, kahit saan. Kahit sa Twitter din, fina-flood nyo ako, tinatawag nyo akong ahas, malandi, maharot, makate, lahat na. And, syempre, I would be lying kung sabihin kong hindi ako affected. Although, deep inside, I know it's not true, pero syempre tao lang din ako. Nasasaktan ako. Syempre may emosyon din ako. Hindi naman porket hindi ako nagsasalita, porket wala akong sinasabi, doesn't mean na okay lang sa akin. Na parang tinatanggap ko na lang. Yes, tinatanggap ko na lang because kaya ko. Kaya kong tiisin. Kaya kong tiisin yung pain. Kaya kong tiisin yung hurt. But, lately, I don't know, parang siguro yesterday, yung tweet na nakita ko, sobra na. Dinadamay nyo na pati maliliit kong kapatid. And, para sa akin kasi, hindi na yun tama. Ako, kaya kong tiisin lahat. Okay lang. Kasi alam ko naman yung pinasok ko. Pinasok ko ang showbiz, aware ako na at some point talaga sa span ng karera ko, talaga makaka-receive ako niyan. And sa akin, it's okay. Kasi parte yun ng trabaho ko. Hindi ko mapiplease ang lahat ng tao. Hindi ko hindi naman engganyo, but hindi ko naman makukuha ang loob ng lahat ng tao para gustuhin nila ako. Pero kasi, hindi ko na kaya pa na meron kayong sinasabi about my family, especially pag dinadamay yung mga nakakabata kong kapatid. Neto lang, as in, recent lang, yung isang kapatid, dinala namin siya sa hospital kasi Nakita namin siya nag-hyperventilate siya. And then, nung tinanong siya ng doctor, parang, ano bang nangyayari? Bakit ganito, ganyan? Kasi, ang sabi, anxiety attack pala. So, we asked her. And then, sabi niya, it's because may nakita siyang hate comment about me. And then, hindi yun nawala sa isip niya. And sobrang bata pa nung kapatid ko na yun. Guys, minor yun. And, ganun yung epekto sa kanya. So, sinabihan namin siya, like silang mga bata, hindi namin sila pinag-gadgets masyado, and sobrang tutok kami sa kung anong ginagalaw nila sa mga gadget nila. And pinatanggal namin sa kanila kasi may pala sila ng Twitter. And then, nung kinausap namin siya, yun nga, may nabasa siyang hate comment about me, and hindi yun naalis sa isip niya hanggang sa, syempre bata, na-overwhelmed. Hindi naman siya sanay sa mga ganyang, sitwasyon. Hindi siya ready dyan. Kasi hindi siya ako. Kung ako lang, okay lang. Pero wag yung mga kapatid ko. Wag yung family ko. And speaking of family, I know may mga nasabi sila. Pero kasi, alam nila yung pinagdadaanan ko. Kaya ganun yung caption nila. Because alam nila ano pinagdadaanan ko. Hindi naman ako makapagsalita for myself kasi I was advised na tahimik na lang. And at that time then, hindi ko alam how do I defend myself? Paano ko ipagtatanggol yung sarili ko? Bata pa ako nun. And ang hirap kasi nung time na yun, syempre, nirerespeto ko sila. Lahat ng mga, ano ba? Sa dulo ng dila ko, bakit palaging ganito?
Ano ba? Bakit bigla ako nag-lag? Anyway, yun nga, Going back, hindi ko alam paano i-defend yung sarili ko. So, sila mama, yung mga ate ko at yung mga pinsan ko yung naging boses ko. And, yung mga comment niya naman, nagawa nila yon because nadala din sila sa emosyon nila. And guys, hindi ako nag-live to encourage na i-hate nyo yung tao, to hate Blythe. I mean, she's receiving so much hate na ngayon, sana wag naman. Ginagawa ko to because gusto kong iklaro. Ang tagal-tagal na ng issue na yon. Iwanan na natin sa taon na to at magpapasko na. Gusto kong, alam nyo, bago mag 2024, sa New Year talaga gusto kong mag-start ng fresh. So sana ganun din kayo. Ito yung first and last time na magsasalita ako about this issue and sana kayo din. Kasi I want to move forward. Me and my family wants to move forward. So sana ganun din kayo. Sobrang tagal na nung issue. Iwanan nyo na yun dun. Iwanan natin yun sa taon na to. Wala akong hinahas. Wala akong inagaw. At kung ano yung meron kami ni Seth ngayon, yun yung friendship na pinagtibay kami ng mga nangyari sa amin. At kami kasi ay breadwinner. Ginagawa namin yung trabaho namin. Ginagawa namin kung anong dapat namin gawin. At meron kaming pamilyang pinapakain. Nandito kami para magtrabaho. Ako, hindi ko pinasok ang showbiz para makipag-boyfriend, para maghanap ng karelasyon. Hindi naman to, ano bang tawag sa mga Tinder? Hindi naman yung ganun eh. Pinasok ko to kasi ito yung gusto ko at ito yung way ko to help my family. Kung meron kayong sasabihin na kung ano-ano sa akin, kaya kong tanggapin, kaya kong tiisin. Pero para idamay niyo yung mga nakababata kong kapatid, hindi na tama yun. Hindi kami bitches, okay? I'm so sorry for the word, but hindi kami bitch. Okay? Ano nga ulit yung name nun, guys? Please, pakisabi nung username kasi I really forgot na eh. Okay, wala. Please stop the hate na. Guys, grow up. Please. Ayun, Mimasor. Oy, Mimasor. So, Mimasor, kung ako sa'yo, manihimik ka na. Ayusin mo yung buhay mo, magpaka-mature ka, tapos isama mo sa New Year's resolution mo, ayusin mo yung ugali mo. Alam nyo, ang daming problema ng mundo ngayon. Pilipinas pa lang, dami ng problema. Huwag naman na kayong dumagdag. Be part of the solution, guys. Huwag kayong maging, creator ng problem. Sino ba ang away mo? Sino ba nag-away mo? Huh? Ano tae mo? Ayan, nagagalit yung multo sa bahay namin. So guys, please. Stop the hate. Stop bringing back the past issues. Kasi tapos na yun eh. Huwag nyo nang ibalik. And again, wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan. Playback nyo. Kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blythe, actually wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, Si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit
ako na nga yung nadamay. Ako pa yung naging masama sa kwento. So, syempre I was hurt. Kasi, water lang. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpepiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin na nahimik, lalo ako. I respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang ilinawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami nang sinasabi sa akin ng mga tao. And, ang hirap kasi nung time na yun, hindi ko talaga alam anong Gagawin ko. So, my mom was there para i-defend ako. Pati sila ate, and then, yung mga pinsan ko, although aggressive din sila sa mga sinabi nila, but syempre, alam kasi nila yung pinagdadaanan ko nun. Kaya, nadala din sila ng emosyon nila. So, yun yung mga gusto kong, actually, ang dami nga ang dami ko pang gustong sabihin. Pero, ito ang gusto kong linawin lang sa inyo talaga. Wala akong inagaw. And stop the hate. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon. Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang idrag yung name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Labas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop
asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo, mapa TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan. Ahas, ganito, ganyan, may pa 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero wag na wag niyong idadamay mga kapatid ko. Not my family. Magpapasko na, guys. Magto 2024 na. Pwede bang upgrade din natin, pati utak natin, and yung personality natin? Kung kaya nyo lang naman, pero sana kayanin nyo. And of course, yes, Paulit-ulit na, tama. Tama na ang pagpapaulit-ulit ng mga walang katotohanang kwento. At saka, guys, please, again ha, hindi po ako nag-live para mag-encourage to hate someone or kung sino man. No. Gusto ko tong iklaro para tapos na, iwanan na natin to dito. I want to move forward. So sana ganun din kayo. Yes. Move forward, guys. Iwanan na natin to dito at sana naintindihan nyo lahat ng sinabi ko. Sana inintindi nyo. Anong meron sa kortina ko? So please, guys, stop the hate. Stop spreading hate. Ang daming problema ng mundo ngayon. Pwede bang doon na lang tayo tumulong? Wag nang dagdag pa ng dagdag ng kung ano-ano. Kutusan ko kayo isa-isa dyan eh. Kulit nyo! And please, give love on Christmas Day. Please. At next year, pwede ba? Tama na.